guys, welcome dito sa The Sun Tarot reading nito for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general and a collective reading. Your energy at this time. Upright ba itong Six of Wands? You are victorious. Matagumpay, no? And superior. Kasi nagtagumpay ka eh. Yung mga kaaway mo, yung mga enemy mo, na humaharang sa daanan mo, sa goal mo, sa mission mo, sa, ano ba ito, mga humaharang yan sila sa mission mo? Hindi. Humaharang sila sa destiny mo. Sa destiny mo sila humaharang. Hinaharangan nila yung destiny mo. Ayaw nilang ma-accomplish mo. Ayaw nilang mangyari yung destiny mo kung ano yung nakadestino sa'yo. Kasi naiinggit sila. Kadalasan inggit yan eh. Hindi. Dahil anong gusto nila, sila ang makakuha at sa kanila mapunta ang destiny mo. Sila ang mag-experience na kung ano yung nakadestin sa'yo. Ganun ba yun? Hindi naman. Hindi naman. Dahil anong gusto nila, i-challenge ka. Gusto nila i-challenge ka. Kasi they see you as the Empress. Nasa iyo na ang lahat. Kasi mga mapupurol ang utak ng mga ganyan tao na gusto ng challenge. Gusto nila lang may ma-challenge sila para patunayan yung sarili nila. Na magaling daw sila sa ganito ganyan. So, ma-challenge daw sila sa alam nilang nasa iyo ng lahat, no? Kasi the Empress eh, na you are powerful pero unintimidating. Yung hindi nakaka-intimidate. Parang soft and kind-hearted yung personality mo. So pleasant, ganun. Pero kung nakaka-intimidate ka, hindi ka nila i-challenge, no? Matatakot sila, no? See? Kasi mapupurol yung utak ng mga ganyang tao. Alam niyo, mapupurol yung utak. Parang yung pencil na hindi natasahan. Hindi sharp yung utak. Term na lang yun, no? Pero ganun na nga yun. Yung mga ganun klase ng tao. Para bang kulang sa kaalaman, kulang sa wisdom, walang wisdom. Wala ding parang mababa yung IQ nila. Ganun. Mababa yung IQ nila. See? Tama yung yung obserbasyon ko sa mga ganyang klase ng tao. Na mababa ang IQ ng mga ganyang tao. Kaya, mag-challenge sa'yo dahil sa nakikita nila na the Empress ka, na hindi ka nakaka-intimidate, na natural yung, alam yung powerful yung personality mo, you look so attractive, no? Madaming na-attract sa'yo na para bang halos lahat na sa'yo na, siguro mga kakayanan, katangian, maganda. Pero kung nakaka-intimidate ka, hindi sila mag-challenge sa'yo kasi matatakot sila. So, doon ko nakuha na, yun na nga, mapurol ang utak na mababa ang kanilang IQ ng mga ganyang tao. Kaya ganyan sila. Baka sabihin nyo, kinriticize ko na naman Nire-reveal ko lang dito kung ano yung totoo. Yun ang naobserbahan ko based dito At kinlarify ko naman, oo daw. Ganun ang dahilan kung bakit ganyan sila. Pero mapagmataas yung mga tao na yan, hindi sila mapagmataas.
Gusto lang nilang mang-challenge. Ano lang, mayabang ang mga tao na yan. Bakit sila mag-challenge? Hindi naman sila mayabang. Ano yung mga tao na yan? Bakit gusto nila mag-challenge? Dahil gusto nilang patunayan yung sarili nila. Ganon yun kadalasan Gusto nilang patunayan yung sarili nila na may ibubugas sila. Ka-foolish yan. Sa ka-foolish yan. Through sa pang-challenge sa'yo. Oh my gosh, what a foolish people. Yung stupido na word, yan, ganyan yan sila. Stupid, ganyan. Yan yun. Kasi mababang IQ di ba? Ganyan yung mga yan. Para bang instead na hindi maparusahan sa impyerno, naghahanap na maparusahan sa impyerno ang mga ganyang klase ng tao. Gusto nang mang-challenge. Ano yan? Gusto nila na sila yung hari? Ganon? Gusto nila sila yung hari. Sila yung powerful. Ano ang ini-embody mo energy ngayon? Yun ang term dyan Yun ang term. Yun ang obserbahan ko dyan. Oo naman daw. Ganun nga daw. So see? You are connected maybe you're connected, no? While you're here on earth, you are connected sa langit or sa heaven, ayan. Or pag nananalangin ka, nadidinig yung panalangin mo yan, no? Pag connected ka sa langit. So, ganun. And ano pa? Energy mo ngayon. Or else, merong mga angels na nag-guide sa'yo, na nagsisend ng message sa'yo, na nabibigay ng mensahe sa'yo. May mga tao na sasapul ka. Through what? Through your words, through what you say, through what you're doing. Ano ba to? Mission mo ba to? Oh yeah, it's your mission. Kaya ang tao kasi, no, yung iba may mga mission, spiritual mission. At iba-iba yung mission. So, isa yan sa mission mo na masapol. No? Alam niyo masapol. Ma-shoot mo, ma-hit mo yung target mo. No? Pwedeng through your words na masapol sila sa mga sinasabi mo. No? Kagaya naman ginagawa ko dito. Na masapol sila sa mga sinasabi mo. Dahil totoo naman. No? Dahil totoo. Tapos, pwede din na sa kung ano ginagawa mo. Na masapol sila. Na makarealize sila pag nasapol sila. Ganun ba yan? Na makarealize sila pag nasapol sila. So, ganun. So, ito mga stupido na ito, o stupidama, na nag-challenge sa'yo, ay masasapol sa reading na ito. Pag napanood nila. Pero kung hindi sila masasapol. Pero kung mapanood nila, masasapol sila sa reading na ito. Ay, kaya pala, mahilig ako man-challenge, sabihin nila. Kasi mababa pala yung IQ ko. Pag ganun sila. Kasi mga tao matataas ang IQ, guys. Ito lang. Hindi mahilig man-challenge. Hindi nila kailangan man-challenge. They focus on their improvement sa growth nila sa sarili nila, sariling buhay. Ba't pa kailangan mong challenge? Pati sa spiritual. Baka sa mga spiritual ito na challenge sa'yo. O sa dalasan may hiligyan sila man challenge sa spiritual, yung mga stupido na yun. Ganyan yan sila.
Stupido tuloy. Ano pa ang, yan ang kanilang ano eh. Ano ba talagang tawag sa mga yan? Stupido. Stupido. O, kung sa English pa, stupid, no? Mas stupido nga yun. O mas stupid. Para hindi ganong masakit. I-search nyo lang sa Tagalog kung ano yung stupid. Pangit pakinggan sa Tagalog. In English ko na lang, guys. O parang Espanyol yung stupido eh. Ilunggo. Pwede din. Pangit kasi pakinggan eh. Para bang, basta. Pero yun kasi ang ano dyan eh. Yun ang part ng reading yan. Para alam nyo kung anong klase ng tao yung mga yan. Kung bakit ganyan sila. O, diba? Gawain ng mga stupido yan. Yung ganyan. Yung mga challenge. Sa spiritual. At sa mga ano. Alam yung katulad nito. Nakita nila na the Empress yung energy mo. Dahil parang nasa yun ng lahat. No? Combination of 4 queens. Gusto ka nila i-challenge. O, gawain talaga ng stupido yan. Message ng angels for you. Patience, please. What you're asking for is coming about. Have patience as there are unseen factors that need to occur first. Patience, please. Pasensya. Kailangan ng pasensya. Habaan mo muna yung pasensya mo. Kung ano hiniling mo ay darating yan, no? Magkaroon ka lang ng pasensya. As there are, kasi mayroong mga unseen o hindi nakikita mga factors na kailangan mo na mag-occur o mangyayari muna, no? Ganun. Baka dumadaan ka sa divine plan, so may mga kailangan mo na mangyayari. So, hindi kailangan madaliin, no? Na mangyayari na kung ano yung nakadestin sa'yo, kung ano yung nakatadhana sa'yo, o kung may nakatakdaman sa'yo, mga ganun ba. So, ano ba ang mga mangyayari sa'yo? Intuition. Lalakas lalo yung intuition. Kasi magiging ready ka na sa tamang oras na to. Ewan ko kung ano yung tamang oras na yan. Maging ready ka na, oh. You're capable, you're ready, you will be ready. Kaya tataas ang intuition mo sa, ano tong oras na to? Nakatadhana ng oras? Nakatadhana ng oras. Yes. Kaya tataas yung intuition mo, lalakas yung intuition mo. Ano naman ang next na mangyayari sa buhay mo? Magiging stable ka, magiging independent, alam niyo yun, na hindi ka magde-depend sa iba financially, lalo financially, you will create your own streams of income, you will create your source of income na komportable ka na mag-provide sa'yo ng financial abundance, na maging financially secured ka, stable, and maging confident na sabi ko na stable, secured, mas lalo ka maging practical, ganyan. And kasaganaan to guys, may maubas po, masagana sa pagkain, sa pera, ganun. Maging positive with the color yellow yung buhay mo, magiging mayaman ka. In short, ano pa ang next na mangyayari sa'yo? May mapanatag yung isipan mo, makaka-recover ka sa stress o yung parang nagwa-wonder yung isipan mo. Ganon, makaka-recover ka dyan. Makapahinga na din yung isipan mo sa wakas. Para ba mapanatag yung isipan mo, makatulog ka na ng maayos.
What's with the what's with this Six of Swords in reverse? Ano yung babalik, babalik, babalik? Mga atake nila, babalik sa kanila. Atake ba yan? Mga atake nila sa'yo, babalik to sa kanila. Kaya, makakatulog ka na ng maayos, na mahimbing, no? Hindi na natuturete yung utak mo, hindi na apektado yung pagtulog mo kasi maatake nila sa'yo, babalik sa kanila. Wow! 'Di ba? At maging stable ka na kasi alam niyo kung bakit naging unstable ka, no? Dahil sa maatake nila. Itong mga to, yung mga nagcha-challenge sa'yo na mga stupido. Stupida. Wala lalaki stupido, kung babae stupida. Ayan. So, alam niyo kung ano sila. Kaya, kinaklarify ko. Kasi, yun na-obserbahan ko eh. Makikita naman eh sa ano nila eh. Kung magaling kayo mag-obserba. Kung keen yung inyong judgment Kaya, natanong ko kung stupido ba talaga sila. Kasi yun na-obserbahan ko eh. Ganon sila eh. Ayaw ko na-criticize pa sila, enough na yun. Tama na yung, hindi yun criticism, totoo yun. Kinlarify ko pa nga eh. Yun ang totoo. Kaya sila ganyan. Para ba naghanap lang na magparusahan sa impyerno ang mga ganyang klase ng tao? Napaka-stupido, foolish pa. Yung mga nag-challenge sa'yo na yan. Kita mo? Ayaw nila yan mapakinggan. Pag mapanood nila yan, ayaw nila yan. Kasi matatamaan sila eh. They will hate that reading. Pagka tinamaan sila. Ano ba yun? Nakaka-offend naman. Sabihin na, doon pa lang. Na-hate na. Parang gano'n, no? Mga gano'n. Ano pa ang ito ay collective reading naman eh. Ano pa ang next na mangyayari sa love life mo? Sa love life mo naman, magiging guided or protected ng langit yung love life mo. At para bang ipaubaya mo sa God o sa kalangitan yung love life mo at sila nang bahala magpoprotekta. Ganun ang mangyayari. Ano pa ang next na mangyayari sa love life mo din? Kasi mahalaga sa inyo ang love life eh. Six of Pentacles in reverse. In reverse nga lang to. What's with the Six of Pentacles in reverse here? Na mangyayari sa love life mo? Saswertihin ka na nga guys sa love life mo. Kasi, ang mangyayari na yung yung divine timing. Yung divine timing, mangyayari na ba yung divine timing? Maybe stagnant yung connection yung person mo. Pero clarification na naman to eh. Na hindi na nila mabubuhusan. Ayan yung mga superior tuloy. Yung mga humaharang sa iyong love life, sa lahat na lang, no? Yung mga nagcha-challenge na yan, hindi ka na nila mapapakailaman, hindi na nila mabubuhusan ng mga negativity yung love life mo. Kasi di ba babalik sa kanila, so ibig sabihin, yung love life nila ang malasin yan. Sila na ang magdurusa niyan, no? Lahat ng sinesend nila sa'yo sa kanila, tatama yan. Ganon. Ikaw naman maging fortunate ka na sa love life mo. At mangyayari na yung divine timing. Sino ba yung naka-destined sa'yo? Kasi may divine timing eh. Tingnan natin ha. Itong person na nare-recognize siya guys. Yung tao na yan.
nare-recognize yan siya. Sa work niya, maybe this person is working, kung ano yung trabaho niya, team sila, they work as a team, may collaboration, gano'n, may mga collaborate siya. Or meron siyang binibuild, no? At na-recognize ka siya, nakitaan siya ng galing, no? Sa kung ano man yung ginagawa niya. This person can work well in a team. Ayan. Ano pa? Tungkol sa person na to, na nakadistin sa'yo kasi may divine timing na eh. Ay guys, ay, tinakpan ko lang. Kaya lang. Dahil ako takpan kay nakaubad eh. The lovers to, nakpan ko lang kasi nakaubad yung picture dyan. Siya yung person na divinely guided. Kayong dalawa. Na the one na talaga. Yan na talaga yung meant for you. Pwede yung soulmate mo siya. Basta divinely guided kayong dalawa. To be together. Kasi nakadestin nga sa'yo eh. So the lover's card and the wheel of fortune. Kasi nga nakadestin kayo. Kaya divinely guided yung inyong connection. You're divinely, both of you are divinely guided to be together kasi nakadestin kayo eh. That's why may divine timing sa inyong dalawa. So, ano pa? Siguro, kailangan ng mga tao na yan, ng mga nandiya-challenge na yan sa'yo kasi may stupido sila. Ano bang kailangan ng mga yan, angels, para lumawak-lawak yung kanilang pag-iisip? Para hindi sila maging stupido. Para, I think, magbasa. No? Magbasa lang magbasa. Para lumawak yung kanilang mga kaalaman, para lumawak yung kanila, hindi yung mga ka-foolish na nalalaman nila, kundi yung may sense na mga kaalaman. I think they should read books. Or kahit sa Google, no? Mag-search sila ng mga may sense na mga topic na, alam niyo, sa tungkol sa mga psychology, mga ganyan, no? Na talagang mahasa yung kanilang mind. Alam niyo, para tatalas yung kanilang isipan, para maging maging matalino. Ganon, hindi naman sa minamaliit ko sila, pero yun kasi, para lumawak yung isipan nila. They are very narrow-minded din pati. Yung mga ganyan tao. Kaya ganyan yung kanilang pinagagawa. Yung parang naghahanap nga lang na mapunta lang sila sa impyerno dahil sa pinagagawa nila. Walang kakwenta-kwenta. Para sa kanila, may kwenta talaga yun. Napaka, senseful. Pero, ang totoo, yung ginagawa nila ay kafulishan. Kahangalan. Yung challenge ka dahil nakikita nila, na-impress yung energy mo na parang nasa yung lahat. O, diba? Fulishan yan. Kaistupiduhan yan. That's stupidity. Yung ganung challenge ko nila. Dahil lang sa nakita nila sa'yo na nasa yun ang lahat. No? O dahil sa Empress yung energy mo. Para mapag-uutak yan, di ba? What they should do, angels, read and read and read. Yeah. Mag-introspect. Read and read and read. Read and read and read. Tama. Para lumawak yung kaalaman nila. Tamad yan sila magbasa, no? Tamad sila magbasa, no? Hindi naman sila tamad magbasa. Hindi nila binibigyan hindi sila nabibigyan ng time para magbasa sila, para mag-aral, ganon. Ganon sila. Hindi naman daw. Kulang sila sa sa pagbabasa. Hindi naman sa tamad sila magbasa. Yun ang dapat nilang gawin. Para mahasa yung kanilang mind.
At hindi ka foolishan at ka-estupiduhan yung kanyang pinagagawa. Ay hindi ka hangalan. Yan. Ah. Baluktot niya na yun. Ano pa? Yun ang dapat nilang gawin. Magbasa ng magbasa ng magbasa. Namahasa yung utak nila. At alam nyo guys, yung mga ganyan na tao, yung isipan nila, clouded I think. Clouded ba yung isipan ng mga tao na challenge sa'yo pati? Tingnan natin Oo, clouded din. See? That's what I have observed. Yun ang obserbahan ko dyan. Huwag lang kayo masyadong ma-offend, no? Kasi inaalam nga yun. Clouded din. Yung kanilang isipan at yung judgment nila. Masakit talaga yung katotohanan kasi. Ganun talaga ang katotohanan. Masakit, no? Pero if they will never change, if they will stick to that attitude, kung ano man yung ginagawa nila ka-foolishan at ka-stupiduhan, ay, matatapon sila sa impyerno. Akala nila ay pagbigyan lang sila, na ganyan ang ginagawa nila, na injustice at unfair sa'yo. Na ginagawan ka nila ng kahangalan nila. Mga kahangalan yan. Evil ba yung mga tao na yun? Na nang-challenge sa'yo? Evil? Mga evil, ma-foolish pati Alam yung napaka positive, no? The color yellow. At napaka reckless. Napaka volatile na kanilang mga actions. Papadalos-dalos sa mga pang-atake nila sa'yo na hindi sila nag-iisip kung tama ba o hindi. Makatwiran ba o hindi. Yung ganon. Alam yung driven sila ng excitement nila mga atake sa'yo dahil sa gusto ko nila i-challenge. Diba? Stupido. Stupida. Now you know kung anong klase ng mga tao yan. O yan. Wisdom yan. Isa yan sa wisdom na malaman mo na stupido yung mga ganyang ugali. It's wisdom, right? Tama ba, angels? It's wisdom? Ang tawag dyan? Wisdom. Yan ang wisdom. Isa sa wisdom yan. O, diba? May matutunan kayong wisdom pati dyan. Yan, isa yan sa wisdom. Na pag ganyang klase ng tao, ay stupido. Stupid. Full of stupidity. At foolish pa. Clarified pa dito na. Foolish. Diba? Napakahangal. Mas sakit na words, diba? Kasi yun ang totoo. Ganyan ang term dyan. Yan ang tamang dyan sa mga ganyang klase ng tao. Nangalay pa ako. Nakawit ng taga ng reading ko. Ano ba yung feelings? Ay, kilala ka na ba nito? Ng person na to ng Three of Pentacles? Kilala ka na ba niya? Let's see. Hindi pa. Hindi ka pa niya kilala. Ano yung makikilala ka pa lang niya? Dahil makikilala ka pa lang niya. Ayan. Ano yan? Kasi guided nga kayo eh. So, bahala na yung mga angels niyan. Yung celestial beings niyan na pagsamahin kayo. Magkikita kayong dalawa niyan. Sila ang mag-guide niyan sa inyo. Sila ang magpamit niyan sa inyo. Ganon yung mga guided ang connection. Yan ang mga
divinely guided yung connection. Para bang divinely orchestrated. Ayan. Kasi may divine timing pati. Oh my gosh, guys. Yan na yung the one for you. It's a new person. So, ano maging buhay mo pagkasama mo na yan? Nakadistince sa'yo. Tingnan natin. It's a new person. It's a new person. Ayo. Palagi kang makaka-receive niyan na letter na, alam niyo, with emotion, with love. Na letter or message or ano yan, through yung sasabihin, yung meron siyang mga messages sa'yo, sasabihin niya sa'yo na mga, kahit hindi man through letter, na messages through phone, text, mga ganyan. No? Kunwari ay nasa trabaho siya, i-message ko yun ng mga, alam niyo yung love na love ko niya, yung maging, yung ma-attach ka lalo emotionally sa kanya. Yung ganon. Oo, ganon. Na ma-attach ka sa kanya lalo emotionally. Na ma-in love. Ano yung with feelings, no? With feelings, with emotion talaga. No? With feelings, with emotion na alam yung ma-attach kayo sa isa't isa. You want to stay together forever. Yung ganon ba? Mas lalong lalalim ang inyong pagmamahalan, yung emosyon ninyo, yung attachment pa, yung love ninyo sa isa't isa. Dahil sa, alam niyo, yung maganda yung messages or quotes na ma-receive mo sa person mo na yan. Na mahilig siya mag-message sa'yo ng mga yung galing sa feelings niya. Yung talagang paramdam sa'yo na mahal ka niya talaga. Yung ganon. Yes. Clarified by King of Cups. So, yan. No, na mahal ka niya talaga. Na in love siya sa'yo. Na deeply in love siya sa'yo. Ganon. So, ayan. Ito na lamang for collective reading.